Sir, assessment lang po doon sa mga nabisita niyong lugar from Legazpi, pati yung nag-aerial inspection po ba kayo kanina? And gaano po ba kalala yung sitwasyon? May possible relocation po ba sa ibang mga lugar? May aerial after we leave here, no? Napunta namin. Yung interest ko St. Bernard kasi Espil. Di ba parang may landslide na naman in this area, may casualties na naman. Curious ako talaga bakit nangyari yun. But we do intend to go to the summer provinces also. At mukhang mas malaki ang pinsala doon. What is sa akin yung heartening at saka nakakagalak ko talaga ng puso, kumikilos po lahat ng ahensya ng gobyerno. Nabibigyan ng sapat na warning. Nababawasan natin yung casualties. Nababawasan natin yung pinsala sa tao, di ba? At yung ano ba gagawin natin? St. Bernard, pinagkiti Congressman Mercado, St. Bernard nasa pagitan ng dalawang mountain ranges, may river pa, nasa valley ka. Magkakanya-kanyang proposal as to paano ba permanente solution doon sa ating issue ng landslides at proteksyon ng tao. Ililipat ba sa ibang lugar? Aling lugar kung lilipatan? May kailangan bang gawin doon sa river system para hindi nag-overflow, para hindi mag-cross ng flooding? Pinatatanong ko na rin, papasok dito maraming nyugan, no? Hanggang tuktok ng bundok. Yung nyugo hindi kasing husay sumipsip ng tubig na bubuhos pagtagulan. Yeah? So, parang ano ba yung long-term na solution? Kung talagang pagdating doon, dudulas lang ng dudulas yung tubig, talagang laki ng volume. Yung malaking pinsala sa Bicol region, no? Tinataya about 430 to 460 million sa infrastructure alone. Makagagawa natin maibubuo yun. Ang tinasking ko sa DPWH, for instance, is to prioritize. Ano ba ang pinaka-importante maibalik? Kailan nyo gagawin? Magkano ba para gawin to? Meron rin request for continuing assistance to those who have no means for their livelihood. No? Yung mga isda na hindi pa makalabas. Ngayon lang raw umaraw sa Legazpi itself. Paano yung magsasaka na walang araw? Siyempre walang photosynthesis, hindi umuusbong yung kanilang tinatanim. So, Secretary Arcolas present here, I am sure that it's already on top of the situation. Yung minimum doon, yung provision of the seeds na may maitatanim, tulong natin sa magsasaka. Pero meron rin other assistance coming from government para may pantawid habang hindi pa nga nagno-normalize yung kanilang weather. Yung amount of rainfall recorded sa statistics na pinakita sa akin from Legazpi, talagang lumalampas na po doon sa normal rainfall. Sometimes on a factor of twice. No? Yari 200, 400 or 500 millimeters lang actually bumagsak. At the start of the year, lumampas na rin po doon sa normal rainfall in the first, wala pa tayong half of the month. So, yung hinahabol po natin dito, hindi na problema mag-invest, di ba? Para may kaligtasan lahat. At didesisyonan ng mga apektado, ng mga eksperto, sa nga ba ang long-lasting na solution para sa lahat. So tuloy ko kaming butuan pagkatapos ito for another area that is hardly. Sir, last question po. Ano po ang pagkilos ng gobyerno tungkol sa illegal logging? By Monday, I'm hoping na meron lalabas na specifics. No? Yung salient features, may recommendation ng DNR. Amongst them, yung isarado natin yung mga sawmills na wala namang sustainable supply. Parang walang regular supply of lumber. Yung pinare-review ko yung agreements that are existing under IFPRA, yung programs for the indigenous peoples. No? Pero ang ideal sana, at least in 6 provinces na medyo intense yung illegal logging, may total log ban. But we might need a law to implement that. We might need parang a little time to those who have gotten agreements that are still existing. Ay, intindi ko, walang ini-issue Secretary Pahin na mga bago. No? But the thing is, he actually came to my office yesterday, showed me pictures sa isang probinsya sa Caraga, na kung saan may na-intercept sila in the river na halos na puno yung river na lumber. Unfortunately, that area is already suffering from the ravages of global climate change at saka yung flooding. So may flooding na doon, pero ibang unscrupulous na tao doon, tuloy-tuloy pa rin putulin yung mga taga-higop nung dumaragsang tubig. No? So kailangan mahinto yan. By Monday, I'm hoping the EO is ready and they will start implementing it. And to that end also, may forestry guards na pinapabantayan natin ang gusto. Meron ng 5 na dedicated na napatay.
So pinapatugis ko na rin lahat itong mga grupo na kasama dito sa napaka-rumal-dumal na trabaho rin ng illegal logging. Lalo na pag yung illegal logging, translate mo sa deaths. Yeah. Maraming taong napinsala na hindi dapat dahil lang merong sakit. Titigilin natin ang Monday. Thank you, Mr. President. That ends our activity this morning. Maraming salamat po sa inyong lahat.